see small clouds escalating. Even if majority dictates that it's impossible, I refuse to believe on what the world would say, because you are the final way. Now send your rain as you rain. Now send clouds escalating. Even if majority dictates that it's impossible, I refuse to believe on what the world would say, because you are the final way. Now send your rain as you rain. 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 Now send your rain as you rain.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. I want everybody, I want you all to stand and clap your hands for the Lord. Oh, this is a good day, this is a great day to give praise. Over the mountains
in the presence of the Lord. Come on, just move your body and sing and dance for Him today. Over, you are, oh God. Yes, come on, dance in the presence of the Lord. Come on, let's sing once again. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart, let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, and I will always sing of when your love came down. Everybody, I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Thank you, Lord, for your love forever, forever, Lord. I can sing of your love forever. Oh, you are. Hallelujah. Amen. Come on, just praise His name. You are, oh God. Oh, you are glorified in this place. Hallelujah. Ang ganda po na it's been a few days, a few months, and baka umabot po ng taon. But there's so much to thank the Lord. Amen. There are a lot of reasons kung bakit tayo kailangang magpasalamat sa Panginoon. Merely that you are still alive up until now is a great blessing from the Lord. Amen. You have the strength, you have the courage, you have the strength to worship the Lord. And you're with your family right now worshiping Him. It's a great thing. So oras na ito, can we just close our eyes and remember the goodness of the Lord in our lives? And think about those reasons kung bakit magpapasalamat ka sa Panginoon. Think about those reasons why you want to say thank you to the Lord. Those reasons why you want to say thank you. Oh, there are a lot of reasons to thank you, Lord. Thank you, Lord. It's about you. It's about you, Lord. It's about you. It's about you, Lord. Come on. There are a lot of
It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before you, let me be singing when the evening comes. Everybody declare, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Come and sing, You're rich in love. You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Come on, declare. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Can we declare once again? Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Can we sing it on the day? And on that day, when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still, my soul will sing Your praise unending. 10,000 reasons, then forevermore. Come on, Shalom, let's declare. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I
few minutes, can we just praise His name with all of our hearts, oh Lord? We thank you, Lord. We thank you, Lord. Come on, church, open up your heart, open up your mouth. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord. Come on, sing it with all of your heart. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name, oh Lord. I worship Your holy name. You are, oh God. We praise Your name, oh God. Oh, give the Lord the praises He deserves today, forevermore. Hallelujah, yes, You are great, oh God. Magandang buhay sa ating lahat. Yung nagsimba live sa atin last Sunday,
na nasa ibang bansa na hindi ko na shout out. Si Sister Berna Bigalan na dyan sa Japan. At Sister Belen Bartolome na nandyan din sa Dubai. Naimbag nga aldaw tayo amin tunggal maysa nga nakatunin ikinaytoy nga gundaway. So last Sunday ay pinag-aralan natin ang pinakaunang obligasyon ng isang mananampalataya ay ang kanyang pinakamataas na pagsamba sa Panginoon na naipapahayag sa pag-aalay ng kanyang sarili sa Panginoon bilang isang handog na buhay, a living sacrifice. At huwag nating tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago sa ating pag-iisip. Ipagpatuloy po natin dito sa verses 3 to 8, same book and chapter, Romans chapter 12, verse 3 to 8. At basahin po natin sa English version at saka sa Tagalog version. For by the grace given me, I say every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not have all the same function. So in Christ, though many form one body, and each member belongs to all the others, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So sabi dito sa Tagalog version, dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap sa kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Ang title po ng message ko po ngayong araw na ito ay Believer's Obligation in the Body of Christ. Ilagay mo dyan sa comment box mo, Believer's Obligation in the Body of Christ. So dito po sa verse 3 na binasa natin, sabi ni Apostol Pablo dito, for by the grace given me, dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin. Sa other translation na Tagalog, dahil sa biyaya ng Diyos. So ano itong sinasabi ni Apostol Pablo dito, na for by the grace of God given me. So dito po sa context na ito, o sa passage na ito pong grace na sinasabi niya dito ay referring to spiritual gifting.
na God's spiritual calling and our life. For by grace given me. Si Paul ay sinuko niyang ating Panginoong Kristo na apostol sa mga hintil. Mabasa po natin yung background niya doon sa Book of Acts. Mag-umpisa doon sa chapter 9 na ito. At dati po alaman natin na siya po ay doon sa chapter 7, mag-start doon sa chapter 8 din, ay talagang siya po ang persecutor ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya siya po ay talagang kinakatakutan that time. At salamat sa Panginoon ay talagang may plano rin pala ang Panginoon sa buhay niya at doon niya na-encounter ang ating Panginoon sa Kristo doon sa chapter 9. At dito po sa Corinto, 1 Corinthians 15:9 and 10, ganito rin po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpapagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Dahil sa kagandahang loob sa akin. Ginamit niya doon na subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa other translation. So ito pong verses na ating binasa reminds us that what Apostle Paul is doing is by the grace of God. Lahat ng kanyang mga ginagawa ay dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kagandaang loob ng Diyos. Na kahit siya ay naglilingkod na higit pa sa mga apostol, ginawa niya ito hindi sa kanyang sariling lakas at karunungan, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos o kagandahang loob ng Diyos. And after that, sinabi niya doon na, for by the grace of God, ay sabi niya, I say to you. So Paul appeals to all believers. Nag-appeal siya sa lahat ng mga mananampalataya. Dito po doon po sa Corinth na yon na ating binasa na yon kanina, ay maraming nag-question sa pagiging apostol po dito ni Apostolo Pablo. At dito naman niya dinefend ang kanyang pagiging isang apostol, na siya ay for 3 years ay nagpakita ang Panginoong Kristo sa kanya sa pamamagitan ng revelation doon sa Arabia. At dito na sinasabi niya na hindi lang ito ay hindi lang sinabi niya Paul appeals to all believers, but Paul also appeals for humility. Sabi niya doon sa verse 3 na ito, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin. Yung isang pagiging arrogance o yung pagiging isang arrogante. Yung insulting way of thinking. Na para bang ang tingin niya sa kanyang sarili ay mas magaling siya. Mas magaling siya kaysa sa mga iba na mananampalataya. Siya yung parang pinaka-importante na kung wala siya, ay parang hindi tatakbo ang church. So dito rin po ay makita natin ng isang halimbawa dito sa 3 John verses 9 and 10 dito, na sinasabi ni Apostol Juan sa mga kanyang sinulatan. So sumulat ako sa iglesia, subalit hindi kami kinilala ni Jophrephes. Ang hangat niya ay siya ang kilalaning pinuno. Piruin mo, gusto niyang maging leader na wala naman siyang gift na maging leader. At ganito ang kanyang ginawa. Kaya pagpunta ko dyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. Talagang nagsasabi siya pa ng against sa mga leaders, sa mga apostol. Hindi lang yon, ito pa.
at hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at hinahadlangan pa niya at pinapalayas sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga yon. Biro niyo ang kanitong pag-uugali ng isang mananampalataya. Gusto niya maging pinuno sa church, tapos sinisiraan pa yung mga apostol. Maliban pa doon, pag may mga believers na pumupunta doon sa church na yon, ay talagang pinapalayas niya. Hinahadlangan niya. Ayaw niyang papasukin. At yung mga taong tumatanggap na believers doon sa church, doon sa mga kapwa mananampalataya, ay talagang pinapalayas niya sila pag wini-welcome sila. Biro niyo nung ganitong klaseng pag-uugali ng isang mananampalataya, talagang arugante yung taong ito. So dito po sa church po natin ay I hope na hindi ikaw o wala sana na pag tayo po ay pumupunta sa simbahan for almost 5 months, wala na tayong physical gathering, at least meron naman tayong digital platform, ay kung meron man yung taong nagpapagamit sa Panginoon, huwag sana nating sabihin na, ay, awan mat niya. Ang nasaya at iti panaglilid na daytang nakapsat, iti worship niya. Mas nalalaingat no siya kuma. Mas magaling sana ako kung ako yung magagamit doon. O di kaya sabi niya, hindi maganda yung kanilang inaawit o yung worship. Hindi ko feel. Hindi naman ikaw yung kanilang wino-worship, kundi ang Panginoong Hesukristo. Maalala ko yung isang believer na napakagaling niya. Isa po siyang lead guitarist, ay talagang parang paiyakin pa niya yung gitara kung siyang nagpapatugtog. At doon sa mini crusade na aming ginawa, doon sa Camp Alinon, kay Pastor Ramon, ay hindi siya ang tinawag o ginamit that time. At nandun lang siya sa likod na nakatayo, at nandun din naman ako na nag-observe, at ako yung kinakausap niya. At nung magpatugtog yung mga music team doon, lalo yung lead guitarist doon, ay sabi niya, ay wala. Wantiam muna. Walang alam daw yung tao na yon. At sinasabi niya talagang, kung ako lang sana ang ginamit doon, ay talagang maganda sana. So parang iba yung motibo niya sa pagpapagamit. Hindi matutuwa ang Panginoon pag ganun po ang puso natin. Kaya dapat po kung tayo po ay magpagamit, ay hindi po yung para ikaw ay maitaas ang iyong sarili, kundi para po sa magpagamit tayo para sa Panginoon. Huwag tayong maging arugante. So, amin po ba? At si Apostol Pablo, sabi niya na talagang for by the grace of God, na talagang nandoon pinapakita niya yung kanyang pagiging humble, na kahit siya man ay bumuhay ng patay, siya man ay ang daming ginawang mga milagro, yung mga tao ay dalhin nila lang yung handkerchief, ay dikit sa katawan niya dahil hindi nila nadala yung may sakit nila, may bahay nila. And after that, iuwi lang yung panyo, ididikit lang doon sa may sakit, gumagaling. Ang daming mga miracles na ginawa po ni Apostol Pablo, pero hindi po siya naging arugante o mapagmataas. Talagang isa po siyang talagang humble po siya. So ito po na the believer's proper attitude is humility. Ilagay mo dyan sa comment box mo, the believer's proper attitude is humility. Na kahit ikaw man ay maraming kaloob o gifts, huwag maging arugante. Dapat be humble. Amen po ba? Kung ikaw man ay 3 o mahigit pa yung gift mo, magpasalamat ka sa Panginoon. At kung ikaw man isa yung gift mo, thank you, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kahit saan man tayo gamitin ng Panginoon, mag-isip ng may katinuan. Sabi doon na sober mind. To be able to reason and think properly. So humility is the immediate effect of self-surrender to God. Humility is the recognition that in ourselves
we can do nothing. Dito po sa John 15 verse 5 na sinabi po ng ating Panginoon Kristo, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong maggagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. But that in Christ, tayo ay gagamitin niya para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen po ba? Lagay mo dyan sa comment box mo, Amen, with the exclamation mark. So doon sa verse 3, sabi niya rin doon na measure of faith, o yung nabasa natin kanina sa other translation, na in accordance with the faith God has distributed to each of you, ayon sa sukat ng pananampalataya. Ang tinutukoy po dito ay ang correct measure of the spiritual gift na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Every believer receives what is best suited to fulfill his role to the body of Christ. Each person has its own special but limited set of abilities. So ilagay mo dyan sa comment box mo, mayroon akong kaloob ayon sa sukat ng pananampalataya. So we should function according to God's sovereign design for us. Dito sa verses 4 and 5, sabi niya po dito, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. So nandoon yung one body, many members, in unity. So dito sa 1 Corinthians chapter 12 at dito rin po sa Episo, ginamit din po ni Apostol Pablo ito, yung ilustrasyon na one body, yung katawan. So just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body. So it is with Christ. Even so, the body is not made up of one part, but of many. So dito naman po sa Church of Ephesus, ganito rin po ang kanyang sinabi. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is, Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Lagay mo dyan sa comment box mo, each part does its work. So dito po sa ilustrasyon na sabi ko kanina, yung body na ginamit ni Apostol Pablo, yung katawan natin, ay ini-illustrate po nito yung form and function of the church, o itong body of Christ, na Paul focuses on the unity by emphasizing one body, and then explain that members do not have the same function, but all are necessary. Hindi pare-parehas yung function ng bawat isa, pero bawat isa ay talagang kailangan. So example natin, halimbawa yung different parts ng katawan natin, meron tayong dalawang kamay. Biruin mo kung iisa lang, hindi po maganda. O talagang makita mo talaga handicap. Di po ba? So meron din tayong 10 daliri. May mga gamit ang bawat isa. Imagine mo kung wala ito, mahirap ka talagang hindi masyadong makapag-grip o yung sa paghawak mo. At ano pa? Meron tayong ilong. 2 butas yung ilong po natin. Ang gamit niya ay pang-amoy. Meron tayong 2 tainga. Hindi isang tainga. Naalala ko nung time na medyo parang nabingi yung kanang tenga ko, ay mahirap makinig.
Kung may nagsasalita dito, kailangan ganun mo pa para marinig mo yung nagsasalita. Dalawang tainga natin, pero iisang bibig. Hindi dalawang bibig, tapos iisang tainga. At meron din tayong dalawang mata, dalawang paa. Pero mo kung wala yung isang paa mo, anyari, mahirap kang maglakad. Yung customer ko doon sa Gibraltar, pinutol po yung kanyang isang paa dahil siya po ay diabetic. At talaga makita mo, hindi na normal yung kanyang paglakad. Kahit nilagyan po ng temporary na bakal na paa niya, hindi normal yung kanyang paglakad. Sabi niya, mabigat. Wala na, hindi na makatakbo. At meron din tayong isip, mind, yung gamit ng utak. So likewise, the church members are the individual believers for Christ is the head. Ang ating Panginoon Kristo ay siya po ang ating pinakaulo. Tayo yung kanyang katawan. So many functions in one body. We are unified whole. Isang katawan, yet distinct within the body. Individual. Hindi lahat ay mata. Hindi lahat ay paa. Hindi lahat ng katawan natin ay tainga o di ka bibig. Sabi ko nga, kung may imagine mo kaya ang isang tao kung lahat ay mata, ano na? Monster. Hindi magandang tingnan. Ang katawan ni Kristo ay maraming bahagi at ang bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Amen po ba? So dito po sa verses 6 and 8 ay makita po natin dito yung believer's spiritual gift. Actually, dito lang sa verse na ito, pero marami pa sa mga doon sa other chapters, kagaya ng Corinthians, sa Ephesians, nandoon po yung mga iba't ibang mga gift pa, maliban dito sa kanyang sinabi dito. So sabi dito sa English version, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. Ang ating Panginoon Kristo ay talagang sinabi niya po ito sa kanyang mga disciples dahil bawat isa sa kanila ay gusto nilang maging dakila, maging great. Kaya doon sila nag-away-away. Hindi lang isang bisis. Paulit-ulit. Yung dalawang magkapatid, sabi nila ay sa kanan yung isa naman sa kaliwa pag nandun na sila sa kingdom. At nung malaman nitong 10 ay talagang sabi doon na they were indignant, nagalit sila. Dahil pati rin sila, gusto rin nilang maging dakila. Kaya ang ating Panginoon Kristo, sabi niya, kung gusto niyong maging dakila, ay magiging servant kayo. Ano pa? If it is teaching, sabi dito, then teach. Ang aking sabi nung Father of Faith na bigbigak na amak mo't iti pamati, yung gift niya talaga ay yung pagtuturo. Pag siya'y magturo, talagang napakagaling niya. Nung baguhan pa nga ako, talagang ang hirap kong magets, makuha yung kanyang mga katuruan dahil malalalim . Siyempre, bagong mananampalataya pa lang ako that time. So, may mga gift ng teaching ay talagang magturo. Ano pa? If it is to encourage, then give encouragement. Alam naman natin yung nagngangalang Barnabas ay talagang siya yung encourager. Nung time na nire-reject si Saulo na mga believers dahil natatakot sila sa kanya, ay talagang siya mismo ang tumayo. Nasabi niya, totoo ito, na talagang siya ay binago ng ating Panginoon. Si John Mark na kanilang pinag-awayan noon na sabi ni Apostol Pablo, huwag nating isama, pero sabi niya, sinama niya. At makita rin natin na talagang very, siya, effective sa ministry. Talagang kapaki-pakinabang na si John Mark. Siya pa nga ang sumulat doon sa Book of Mark na yon.
Talagang siya yung encourager talaga siya. Kaya po kung may ikaw po ay may kaloob na pag-i-encourage, ay gamitin mo na mag-encourage sa mga discouraged na mga tao. Amen po ba? If it is giving, then give generously. No itipan ng ted, kat adamat nga isuti sagot mo, ada nga mangted ka na si pupuso siya aya. Yung nasabi ko nga noon sa inyo noon na isang kapatid, kininto ko lang na may kaibigang pastor na talagang pupunta sa Manila, ay halos gagastos ng kalahating milyon. And after that, ay nung hapon na yun, sinabi niya sa akin, sa Sabado, punta ka sa bahay ko. Binigay niya sa akin yung kanyang cellphone number. At nung time na yun, pumunta kami sa bahay niya. Ayun, iniabot yung pera na makapal. Worth 150,000. May gift din ng pagbibigay at din give generously. Amen po ba? Kaya po kung may gift kayo ng giving, pagbibigay sa mga kapatiran man, ay magbigay ka. Mangted ka nga si pupuso. If it is to lead, sabi dito, do it diligently. Si John Maxwell ang isa kong, sabi doon na mentor when it comes to leadership. 6 times po kami nag-attend doon sa dating class niya about sa leadership. Pumunta sa Maynila at doon yung mga libro niya na aking binibili noon. Isa po siyang dating pastor na Wesleyan Church at lumago po yung church na yun nung siya po ay nagpastor. Dati 1,000 yung members noon that time at for almost napakaraming taon. Pero nung siya po ang humawak na doon, ay halos lumago po yung church from 1,000 to 4,000. At nung umalis po siya, ay may nadibilap na po siyang kasunod na maging leader. At siya po ay naging influence din sa buong mundo. Pati sa mga business world ay nagturo about sa leadership. Kaya po yung ginagamit natin about sa leadership na other books ay yung John Maxwell. Diba? Marami po siyang na-produce na libro. At hindi lang po sa theory, kundi mismo na sa pag-apply niya talaga na pagiging isang leader. So sabi rin dito, if it is to show mercy, do it cheerfully. So dito po mga kapatid na in the church, God has gifted us in different ways. Binigyan tayo ng mga iba't ibang mga kaloob o bawat isa. Kaya po our responsibility and obligation is to exercise them properly to build each other up in faith so that there will be harmony in the body of Christ. Everybody is important member. Believers are encouraged to use their gift in humility, not to be arrogant, and in unity, not to divide the church and abuse people, and exercise it properly. Bilang isa pong mananampalataya, ang dami ko rin pong nakita nung nag-umpisa akong mananampalataya that time. Buti hindi ako nag-backslide. Nakita ko yung division ng mga churches. Nakita ko noon na daming mga gifted na tao pero walang submission sa leadership, sa pastor. Pero nung sila po ay mag-pastor din na hindi naman sila effective. Dahil ang gusto niya parang Geoff Davis din na gusto nilang maging pinuno rin. Pero hindi yun ang kanilang linya o hindi po yun ang kanilang kaloob. So bawat isa sa atin, sabi ko, mayroon po tayong iba't ibang kaloob na binigay ng Diyos at magpagamit po tayo. Alam mo naman na kung iyon ang talagang nandoon nung joy, kung magpapagamit ka sa Panginoon ay nandoon nung joy sa iyo, yung hindi ka napipilitan ay talagang paggamit ka. Amen po ba? Lagay mo dyan sa comment box mo. Sabi mo, Amen. At kung tayo man ay ginagamit ng Panginoon, huwag tayong maging arugante.
kundi nandoon sana yung humility na bawat isa sa atin. Nakita ko rin po na meron din yung niligtas ng Panginoon, ay makita mo rin na gifted nga, pero wala lang, hindi rin nagpagamit sa Panginoon. So tayo po ay niligtas ng Panginoon hindi lang para mapunta sa langit, kundi binigyan din tayo ng kaloob para gamitin natin ito para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Para ang body of Christ ay mabuild pa, lalago, ma-energize tayo, at bawat isa sa atin po ay mag-witness din. Mag-win tayo ng kaluluwa at maraming maliligtas. Nasabi ko nga, ang every believer ay tayo po ay mga minister. Kaya huwag niyo pong tingnan na ang pastor lang, kung may kailangan kayo o may painalangin kayo, yung pastor ang tawagin. Meron po tayong mga kasamang mga leaders na kasamaan, mga primary leaders. Salamat sa Panginoon, nung nagka-COVID, ay almost 2 months na nagsisimbalay tayo. Yung iba sa inyo ay nagpaghanip. Amen. Talagang dyan din na magbasa kayo ng inyong Bible. At napakaganda kung lahat po tayo ay magpapagamit sa Panginoon. At dyan mo pa madidiscover yung gift mo. Ma-activate ng Panginoon yan. At ito muli, ang maiwan ko bawat isa sa atin na gamitin natin ang gift na binigay ng Panginoon sa atin, na han kumanga di ko na tayo nga natuturog laang, nalikat usaran tayo para ti pakaidaydayawan ni Apo Diyos. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat muli dito sa iyong salita na nagpapaalala bawat isa sa amin. At salamat dito sa iyong salita na kami po ay magiging humble. At kung may yung mga iba't ibang gift po na binigay mo sa amin ay gamitin po namin para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. At alam namin, Panginoon, na kung bawat isa sa amin sa church ay magpapagamit kami, kahit sa kunting bagay man lang o function ng bawat isa, ay talagang ang katawan mo ay hindi po malfunction, kundi kami ay bawat isa may pagkakaisa, at magpapagamit kami ay ang iyong katawan po ay lalago bawat isa sa amin. At alam namin na marami pa po kaming madadala sa iyong pangalan. I-bless po ang bawat isa na nakinig sa oras na ito. At muli, Panginoon, salamat. At ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng aming Jesucristo. Amen. Ti ayat ti Ama, kastamag iti parabol niya po tayong Jesucristo, kan ti panakikat kadwa ti Espiritu Santo, isumanan ti makipag-adatunggal maysa kada tayo. God bless po, na inbag nga aldaw tayo. Amen. Even if the world cannot see small clouds escalating, even if majority dictates that it's impossible, I refuse to believe on what the world would say, because you are the final way. Now send your rain as you reign. Now send your rain as you reign.
last year